what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito pong nangyari dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. No, dahil nakakagulat nga po. No, ito pong pangyayari na ito dahil ngayon ay medyo delikado po. No, ang lagay neto ni VP Sara Duterte mga kababayan at talaga namang nagulat po, no, ang sambayan ng Pilipino dito po sa nangyari po sa kanya mga kababayan. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, at syempre shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga supporters natin dyan, followers, nandiyan dyan po palagi. Maraming salamat sa inyo. Okay, so alamin natin to mga kababayan. Ito pong nangyari ngayon dito sa ating Vice President Sara Duterte dahil marami pong nagulat, no, sa mga updates na nangyayari po ngayon mga kababayan dahil medyo delikado po, no, ang lagay ng ating VP Sara Duterte dahil, no, nabawasan po ng dalawa mga kababayan dahil natalo po na sa eleksyon ang mga nasa kasama po sa House Prosecution Panel para sa kanyang impeachment mga kababayan. Pero ang masama niyan mga kababayan, kaya nasabi nating medyo delikado dahil napalitan naman po ito ng dalawang mas matindi pa. Hindi natin alam kung nagkataon lang ba o sadyang itinadhana mga kababayan na ang dalawang taong ito, no, na talaga namang mainit din sa kanila. Ito nga si De Lima at si Jokno mga kababayan, no, ang masasama po ngayon sa House Prosecution Panel. Kaya nasabi natin nga medyo alanganin, no, ito nga si VP Sara sa kanya pong impeachment dahil napakatalino po na itong mga to. No? Mga ano na to baka batikan na to, alam na alam nila kung ano yung gagawin nila, no, pagdating po dyan sa impeachment complaint na yan. At talaga namang magagaling, no, itong dalawang taong to, lalo na si De Lima, di ba? Alamin natin tong balita na to mga babayan at ating pag-usapan. Alright? Magiging bahagi na ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina dating Senator Leila De Lima at Attorney Jose Manuel Chel Jokno. Kinumpirma ito ni De Lima at Jokno na kapwa first nominee ng mamamayang Liberal Party List at Akbayan Party Lists nang tanggapin nila ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Yan mga kababayan, no? Tinanggap nila na maging bahagi ng House Prosecution Panel, no, para sa impeachment complaint dito, no, kay VP Sara Duterte mga kababayan. Diba? Isa sa nakikita ko talagang mag-iinit dyan ay itong si dating Senator De Lima mga kababayan. Babawi ito, re-rest back to mga kababayan. Kasi, di ba, pinakulong siya nung tatay, no, ng dating Pangulong Duterte, pinakulong siya. Di ba? So, napos mapatunayan ng huli na wala naman pala siyang kasalanan. Kasi parang yung yung sinasabi nga nila na parang dahil sa politika, no, yung kaya dinali, no, pinakulong etong si dating Senator Leila De Lima dahil nga daw po sa politika. Yan lang naman yung ating nababasa, di ba? At talagang idinawit siya sa iba't ibang kaso. No, pero sa huli, wala naman pala. Diba? Parang napatunayan na hindi naman pala siya involved doon sa usapin na yun ng droga. Kaya asahan natin na talagang medyo matindi, no, itong pagdadaanan, no, ng ating Vice President Sara Duterte, no, dito po sa impeachment na to, no, na kanyang kakaharapin mga kababayan. No? Tuloy natin itong balita.
Ito ay matapos na mabakante ang 2 pwesto sa panel dahil sa kabiguang manalo sa eleksyon sina Bicol Party List Representative Jill Bongalon at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kung ano man yung magiging gamit ko o magiging may role ako, I will always be open to that. Kasi precisely may bagong mandato po ako ngayon na doon ako nagagalak. Yun yung mga kababayan di ba? So, kasama na siya sa prosecution panel, mga kababayan, itong si former Senator Leila De Lima at aasahan natin na talagang ganong katindi. No, kumbaga, parang dadaan talaga sa butas ng karayom. No, ito nga si VP Sara Duterte dito sa impeachment na to. Well, magagaling naman yung abogado niya, mga kababayan, at malalaman natin yan ngayon kung gaano katindi no, yung binuo nilang alyansa no, diyan po, mga kababayan, sa Senado. No, diyan magkakaalaman yan kung paano no, magre-react no, yung mga senador diyan. Okay, so diyan din natin malalaman ngayon, mga kababayan, no, sa impeachment diyan sa Senado, kung sino talaga ang nagsisilbi para sa bayan at sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino at kung sino yung nagsisilbi para sa iisang tao lang. Okay, so dyan natin malalaman ngayon yan. No? Dyan magkakaalaman yan. Sino yung papabor no? At sino yung hindi no? Na ayaw na ma-impeach. No? Etong si VP Sara Duterte. Diba? Yan yung pagdadaanan niya No? Yan yung ating makikita ngayon. Napakagandang laban nito, mga kababayan. Okay, so sa karagdagang balita, ito pa mga kababayan, dahil ilang House leaders po no, ang nagpahayag pa ng suporta sa bagong House prosecutors. Ibig sabihin lamang mga kababayan na talagang suportado nila no, itong impeachment no, na gagawin para dito kay VP Sara Duterte. Nakikita ko rito, parang nakikinikinit ako lang, parang sobra na, no? Tama na yan, no? Yung kanilang ginagawa, parang ganon, no? Sobra na, tama na, no? Palitan na. Diyan magkakaalaman yan Malalaman natin dyan sa impeachment na yan, mga kababayan, kung sino, no, ang totoong, ang puso, no, at ang pinagsisilbihan ay sambayan ng Pilipino, no, kesa doon sa mga tao na ang pinagsisilbihan lang nila ay iisang tao. At dyan natin malalaman yan, magkakaalaman tayo dyan, mga kababayan. Rosalie, may detalye ba kung may pagpupulong ng isasagawa ang House prosecutors? Wala pa tayo nakukuhang detalye mula sa sino mang House prosecutors kung meron na bang schedule ng pagpupulong ang House Prosecution Panel kasi ilang araw pa lang makalipas ang May 12 midterm elections. Pero ilang House leaders na ang naglabas ng kanilang mga pahayag para suportahan yung incoming members ng House of Representatives na magiging bahagi ng House Prosecution Panel. So, suportado po nila. No, ito nga dalawang bago, mga kababayan. No? Si Chel Jokno at saka ito po nga si De Lima, mga kababayan. No? Mas matindi ngayon ang kakaharapin no, ni VP Sara Duterte. Kaya medyo delikado siya rito. Partikular na sina Mamamayang Liberal o ML Party List First Nominee Leila De Lima at Bayan Party List First Nominee Chel Jokno. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ang presensya ni na incoming Representatives De Lima at Jokno ay pagbibigay ng katiyakan sa publiko na ang impeachment proceedings ay nakabatay sa legal merit at constitutional fidelity at hindi isang show o palabas. Higit naman ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Cia Alonto Adjong, hindi lang mapalalakas ang legal arsenal ng House prosecution sa pagdadagdag kina De Lima at Jokno. Ayan, mga babayan, sabi dito no, ni Representative Adjong, mga babayan, with the addition of incoming Representatives De Lima and Jokno
we see the convergence of moral clarity and legal precision in our pursuit of conviction, mga kababayan. No? So parang talagang gusto nilang makonvict si VP Sara. Ayo ba? No? Payag ba kayong makonvict si VP Sara at ma-impeach? I-comment nyo po dyan sa ibaba. Alright? Nagpapakita rin ito ng patuloy na commitment ng Kamara sa democratic accountability sa pamamagitan ng impeachment process. Samantala, ayon naman kay dating Senador De Lima, sa susunod na linggo posibleng ma-convene ang House Prosecution Panel. Pakinggan natin ang payag ng dating Senadora. But I expect that after the proclamation of the senatorial winners and also the party list winners, siguro i-convene ka agad dyan. So it could be as early as next week now. Ella, tumanggi munang sagutin ni dating Senadora De Lima kung ano sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang nais niyang tutukan. So yun, pag-aaralan na no, ni Congressman na, no, De Lima, o itong articles of impeachment na isinampa laban po dito, mga kababayan, kay VP Sara Duterte. Di bali 7 po yun, no, yung sinasabi dito. Medyo mahaba-habang proseso, pero exciting part po ito, mga kababayan. Dito nakasalalay, mga kababayan, no, ang kahihinatnan ng ating VP Sara Duterte at ang kinabukasan ng mga Duterte sa politika. Well, honestly, no, ito talaga. No, dito natin malalaman, no, ano nga ba ang mangyayari sa kanila, kababayan, no? At dito rin natin malalaman ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Okay, so exciting na to, mga kababayan, no? Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.